What's up mga kasgut? So this is the new helmet from Rio. This is a classic and retro full face na styling. Yan, makikita nyo naman, di ba? Para siyang modern classic ang dating niya, no? Lalo na pag naka black lens. Anyway, siguro medyo familiar na kayo sa style or design na ganito kasi yung nireview natin yung Geely Atavistic, ganito rin yung kanyang design. Compare lang natin doon kasi yun pa lang yung mga na-testing ko. Ang hindi ko pa na-testing is yung Rook NID Rocket. Although nakakita na ako ng mga ganun pero hindi pa ako nakagamit. So first time ko nakagamit na ganitong brand and I can say na napaka legit niya. Ang ganda niya. Noticeable na matibay kasi dalawa ang kanyang EPS liner and then ABS siya. At ang maganda dito, naka-latest standard na rin siya. It's an R2206. Yan, kampanteng-kampante tayo sa helmet na to dahil latest ang kanyang safety standard. So hindi na siya yung 2205 na gaya ng nasa Atavistic. Nga pala guys, pag bumili kayo ng helmet na to, ang kasama niya lang is itong storage bag. And then, meron siyang kasamang free lens. So, hindi niya na kailangan bumili ng additional kasi may libre na siya. So, yun lang yung kasama sa loob ng kanyang box. So, ito muna yung trinay natin ngayon para matesting natin kung pwede siya sa shades. Madali lang tanggalin din ang kanyang lens. I-rotate nyo lang to guys ng counterclockwise. And then, may dalawa lang siyang materials, plastic tsaka itong metal. Very easy and very simple. At ang maganda dito guys, para din siyang Nomad Camino, no? Meron siyang reflectorize dito sa may bandang neck. So added visibility yan kapag gabi na or kapag naiilawan. Another safety feature na naman ng helmet na to. Makakapa natin dito sa loob, meron siyang speaker pockets, meaning it's an intercom ready helmet. Removable ang kanyang paddings. Ito medyo makapal ang kanyang paddings. By the way guys, pag order kayo, try nyong mag one size down. Kung sa ibang helmet is XL kayo, babaan nyo. Okay? Kasi isang shell lang to. So sa paddings lang siya nagkakatalo. So itong nasa akin is large, no? Pero ako talaga sa full face, XL ako. Pag may mga iba't ibang klaseng size yan. And then ito, one size down ako. So para din sa Geely Atavistic, same na same. Yung XL sa akin sobrang laki. Kasi nga, yung design ng helmet na to is bulky talaga siya. Pero compared sa Geely Atavistic, mas compact ng konti ito and mas magaan ng konti. At ang maganda pa dito pala guys is meron na siyang chin. Okay, may chin guard siya. Hindi masyadong papasok yung hangin, lalong-lalo na yung alikabok or yung yan, mga dust, unwanted things. Basta-basta sa bunganga natin. Okay? So makikita nyo naman na meron siyang vents dito. Then tatlo dito sa taas. And then meron siyang isa dito sa likod. Panglabasan ng mainit na hangin. Simple, very minimalistic na nandun yung pagka-modern classic niya. So bagay na bagay ito sa mga modern classic. Katulad ni Bluey. Or kung meron kayong Giorno or bibili kayo ng Giorno ngayon. Yan, bagay na bagay itong helmet na to dahil nga hindi talaga siya mukhang classic na classic, no. May halo siyang pagka-futuristic lalo na pag naka-black lens. Marami siyang kulay na pagpipilian. Yan, pearl white ito. And then kung gusto niyo ng medyo beige or classic, kunin niyo yung ivory white. So marami pa naman may gray, may rose, may gold. Yan, meron. May black pa nga yata eh. Kung interested kayong bumili ng helmet na to, yan, link in the description or nasa pin comment section, click nyo na lang, then pwede nyo nang orderin. So, i-describe ko muna sa inyo guys kung paano yung feel niya. Siyempre, bago pa lang to, medyo hapit pa siya. Maganda yung fitting niya. Actually, it's very snug. Snug fit siya. Noticeable yung lapad ng view niya. Okay? Kung i-compare ko ito sa size ng Geely Atavistic, medyo mas malaki yung Atavistic tsaka mas mababa ng konti yung sa chin niya. Ito, parang tama lang yung placement niya. Mas compact ng konting-konti. Tsaka noticeable yung ganda ng kanyang material, Masasabi mo na very durable. For the price of nasa 3,000 plus, hindi lalagpas ng 4,000. Or para sa retro or classic na design, very good siya. So without further ado guys, mag-ride tayo. Try natin makapag 50 or 60 kilometers para ma-testing din natin yung wind noise niya. So, let's go!
yung balancing niya guys, hindi siya kahit na nasa 1.5 kilogram siya, hindi mo siya masyadong mararamdaman na mabigat. Parang tamang-tama lang talaga yung center neto. Okay, yung balancing niya sa ating ulo. So, hindi front heavy, hindi rin siya back heavy. Okay, guys, hindi siya hindi siya nakakapagod kapag nilo-long ride, kapag ito yung gamit niya sa mga long ride. Saka mapapansin nyo talaga guys, ang ganda ng quality niya. Wala akong masabi. Try muna natin sa low speeds. Sa mga dito lang muna. Mamaya tayo maghanap ng road na medyo konti ang dumadaan para test tayo ng wind noise. Okay. 40 na to. Yan, nasa 50 na tayo. Move! So sa 45-50, yan, napansin ko very minimal ang kanyang wind noise, and that's a good thing. Natin ulit. Okay, 30. 50. Okay. 60, 65. Okay. Yeah, minimal ang kanyang wind noise. Pag umabot na kayo ng 70 and above, dyan nyo na maririnig yung medyo malakas na wind noise. But this one, it's good. It's good. Maganda ang kanyang wind noise. Pagdating naman sa ambient sound niya guys, kahit pa paano rinig nyo pa rin naman yung labas. Kahit na tayo fast. Hindi ko alam kung sino. Alright, so far, so good. Testingin naman natin ngayon pag naka-shades tayo or naka-eyeglass. So meron tayo ditong eyeglass na photochromic. Yan. Natin gamitin to day and night. Maganda dito is bendable ang kanyang tip and then straight lang siya. So hindi siya pakurbada. Okay, so madali siyang i-shoot pag naka-helmet tayo. Anti-blue light and polarized na rin siya. So check nyo na lang dyan sa link in the description if ever na interested kayong bumili nito. Right? So testingin natin pag naka-eyeglass. Okay. Nice and easy. Pag naka-glasses tayo, yan, iwasan natin na naka-visor kasi magkakaroon ng parang interference yung effect niya. Mas maganda pag naka-glasses tayo, wag natin ibababa itong visor natin para hindi tayo mahilo. Alright? Kasi siya polarized siya ayusin nyo lang, kayo mismo yung mag-aayos kung saan kayo comfortable. Pero gaya ng sinabi ko, this is still new. So mag-a-adjust pa lang yung mga foam yan sa head size natin. Later on, pag gagamitin nyo na siya ulit, mas madali na siyang ilagay. Okay? So mag-cruise muna tayo saglit. Nakatingin na agad sa hindi ko lang kung nakatingin sa patio, sa helmet. Siguro sa classic looking ng setup natin. Okay. Ayos pag may sunglass siya. Walang problema. Alright. So ang medyo siguro hindi lang magiging familiar dito is yung pagka double D-ring niya. Ako first time kong gumamit ng double D-ring, medyo naninibago pa ako. So I can say naman na mas secured siya kaysa sa mga plastic na snap. Yan, snap-on or snap type. Mas convenient yon kasi magdali lang tanggalin, pero ito mas secured kasi ito. So I guess sanayan na lang din naman at madali lang naman siyang ilagay at ikabit. So when it comes to wind noise naman, ito very minimal lang siya. Pag nasa 30 to 40 kayo, and then yung ambient sound naman is maririnig naman natin kahit papaano yung ating surroundings. So magiging aware pa rin tayo kahit na naka-fully close ang ating visor. Pag nasa 50 naman tayo to 60, okay pa rin ang kanyang wind noise. Tolerable pa rin siya, hindi nakakabingi. Pero pag pumalo na kayo ng 70 and above, so dyan medyo tataas na ang kanyang wind noise. Depende sa tolerance nyo yan, pero sa akin kasi
Bihira lang ako maka 70 naman dito pag dito sa Baguio eh. Na-testing ko naman siya. Para sa akin, okay naman. Didepende na lang talaga sa inyo. Pero generally, ang wind noise neto is goods na goods. So I guess that's it guys para sa ating helmet review. This is the Rio RF6V. So kung ang hanap nyo is mga ganitong klaseng helmet para sa inyong Fazio, para sa mga bagong naka-Giorno ngayon, yan. I highly recommend itong helmet na to. Kung interested kayong bumili, andyan yung link in the description or pinned comment section. Click nyo na lang and then you're good to go. So kung nagustuhan nyo itong video nito, please hit the thumbs up. Kung hindi naman, thumbs down. And don't forget to like, share, and subscribe. This is Scooter ni Vic, signing off. Ingat kayo lagi sa daan. Godspeed sa inyo. Goodbye.